Okay, magandang gabi sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome sa aking panibagong video, panibagong vlog ang ihahatid ko sa inyo. At syempre guys, panoorin natin ang video ng isa nating kaibigang vlogger. At itong kanyang binablog ay itong kanyang rice cooker dahil hindi daw umiilaw o walang function yung kanyang indicator ng kanyang rice cooker. So panoorin natin kung anong gagawin niya guys. Para hindi na masira yung rice cooker ninyo, kasi ito sira, itong dapat nyo gawin. Hindi siya umiinit, wala siyang ilaw. Ganito yung dapat nyo gawin, simple lang, para hindi na siya masira ulit-ulit. Sa nyo rito, may mga sprayan dyan, pero ito isa lang. Tanggalin natin. Tanggalin natin na ito. Tanggalin natin dyan, ganyan. Tapos, siyempre, tinanggal yung mga screw. Ayan, binuksan na niya guys. Meron tayong makikita ang ganito. Ayun, at siyempre nakita nyo nga yung laman ng kanyang rice cooker. Ayan. Lagi nasisira yan. Kahit paltan nyo ng paltan yan, at nasisira tinuturo niya yung thermal fuse. Dito, papakita ko sa inyo. Alisin na natin yung thermal fuse para hindi na siya masira. Pagawa kayo ng pagawa. Okay? Ito, tanggalin natin. Tanggalin natin dito. Ito. Ayan o. Tanggalin nyo yun. Kasi yan ang laging nasisira. Tapos, ang gagawin natin dito, ay putulan natin. Yan, gamila ganun din. Putulan natin. Pasok din natin. Bali, insulation nyo lang niya ito. So, gagawin natin dito, pagdudugtungin nyo. Yan, dudugtungin nyo. Gawa nyo ng magandang dugtong. Pilipitin lang ninyo na gano'n. Yan. Ayusin lang natin yung pagpilipit para lapat na lapat. Okay. Kasi lagi nasisira yan. Yan lagi nasisira. Kaya tatanggalin na natin yan. Okay. Ayan. Okay na yan. Ngayon, lagay na natin. Lagay na natin dito. Sabi ni James Alvey yun. Sabi ko kay James Alvey. Dati baka huwag natin itong ilalapat. Dito. Nakahang lang siya. Ito. Ano natin? Balikan natin. Okay. Yan. Tapat lang natin dun sa screwan. Yan. Ganun lang. Para hindi na pa ulit-ulit kasi pag pinaltan nyo ng pinaltan yun, masisira din yun. Kaya kailangan tanggalin na lang din yun. Yan. Ngayon, try natin kung umiilaw na at nainit na. Lagay ko lang to. Ayan, bukan natin. Tingnan nyo dito kung nailaw na. Pagka nilagay natin, sentak natin. Ito. Tapos tingnan natin kung nainit na. So, sasaks. Okay guys, so ayun nga, sabi niya, tanggalin lang daw yung thermal fuse dahil daw laging nasisira yon. So ito guys, sa akin, pag tinanggal mo ang thermal fuse, yan guys, isang napakahalagang piyesa ng ating mga rice cooker. So hindi po pwedeng tanggalin yan guys.
Dahil pag tinanggal mo yung thermal fuse na yan, po pwedeng masunog ang iyong bahay. Dahil wala nang magkakat ng init na nanggagaling sa filament ng inyong mga rice cooker. So kung kaya guys, umiinit yung mga plug o yung mga kable ng rice cooker o yung ang input. Ayan guys. So yun guys, hindi po pwedeng tanggalin yun. Isang malaking pagkakamali pagka tinanggal yung thermal fuse. Isang piyesang napakahalaga yan. Kaya guys, huwag yung susundin yan kung gusto nyong safety ang inyong bahay. Dahil pag tinanggal ninyo yung thermal fuse na yan, po pwedeng masunog yung mga wirings sa loob ng inyong rice cooker dahil sobrang init nyan. Kaya yan ay mayroong mica tube. Alright? So dito guys, papaliwanag ko nga sa inyo. Kaya guys, tapusin niyo ang video na to. So tara, let's go. Alright guys, so ito, bubuksan natin ito isang rice cooker na ito para makita natin kung ano yung sinasabi na tatanggalin daw yung ating thermal fuse para daw hindi na nasisira. Dahil sabi, tatanggalin na daw yon dahil daw laging nasisira yon. Pag tinanggal yung guys, wala nang masisirang thermal fuse dahil nga natanggal na. Pero bago lahat guys, shoutout muna sa ating mga subscriber, sa mga nagtatanong, sa mga nag-comment. Yan, kay Ora Santos. Bossing, ano ba problema ng rice cooker ko? Bakit nag-iinit yung pinakang plug pag sinaksak? So ito guys, bakit yung sinasabi niyang pinakang plug ito guys, yung power AC ng ating computer. Yun, ng ating mga computer software ng ating mga rice cooker. Ito guys yung power AC ng mga rice cooker. Ito yung dito sinasaksak yung ating kable o cordon na nagagana oh no! Ito ang sinasabi ni Ora Santos. Bossing, bakit nag-iinit yung kanyang plug pag sinaksak? So ibig sabihin guys, baka ito yung sasabi niya na nag-iinit itong power AC adapter guys, power AC socket. Alright, so dito guys, yung sinasabi ng isang vlogger, para daw hindi na masira, para hindi na paulit-ulit nasisira ang rice cooker, ang paliwanag niya, tatanggalin na itong itong thermal fuse. Ito guys, ang thermal fuse. So ito naman yung para sa akin, hindi na dapat tanggalin yung thermal fuse guys. Dahil yan guys, yan ang pinakang protection mo sa yung rice cooker. At siyempre kay Ora Santos, baka sinasabi mo nag-iinit itong yung socket dahil baka wala ka na, baka hindi dinirekta mo ito, baka nirekta mo itong kable mula dito sa yung filament. Ito yung filament, dinirekta mo doon sa AC na yon, sa AC socket. So ito guys, ang papel naman itong thermal fuse na sinasabi nga na dapat tanggalin. So ito guys, dapat talaga, natural talaga na nasisira ito. Fuse yan eh. Ito yung kumakat ng init na nanggagaling sa filament. So ibig sabihin guys, pag wala ka ng so meaning guys, pag wala ka nitong thermal fuse, idinerekta mo dito sa gagaling dito sa filament, idinerekta mo doon sa yung power AC socket na yon, po pwedeng masunog ito. Kaya kung kaya sabi niya bakit daw umiinit yung pinakang socket, dahil direkta na pumupunta doon yung init sa yung AC power socket, dahil wala ka ng thermal fuse pag tinanggal mo yan. So yan guys, napakahalaga niyan. Dapat pupunta tanggalin yan, thermal fuse na yan, dahil yan pinakang fuse. Pag nasira yan, ligtas ang bahay mo. Pag hindi nasira yan, sunog ang bahay mo. So ayun guys. So sunod naman guys, kay Dato Isahan de Ginor, bakit matagal mag-init ang rice cooker ko? So ibig sabihin siguro niya guys, bakit daw matagal mag-init yung kanyang kaldero. So, paliwanag tayo dyan. At saka syempre shoutout kay Great Support Torero. Sa 10 video na napanood ko, ito lang ang pinakaswabe na explanation. So guys, dun yung sa isa kong vlog ng rice cooker din, napanood niya yun.
Siyempre dito guys ay ito mahalaga rin to, mahalagang tip nito kay Dato Isahad Junior. Bakit daw matagal mag-init yung kanyang rice cooker? So dito guys, kung mapapansin ninyo, ang inyong mga kaldero ng rice cooker, meron yung may halyok yan, kapag ano, may halyok siya na saktong-sakto dun sa inyong filament. Ito guys, ang ating filament na saktong-sakto. Ito, huwag nyong i-deform itong halyok na ito dahil yan masok yan dyan sa inyong filament. Dahil ang filament ay pa-convex. Ito naman, concave guys. Yan. Kaya huwag nyong i-deform yan dahil pag dineform nyo yan, kakawang na yan doon sa filament. So ito guys ang tip. Bakit kung mapansin nyo guys, kung okay naman siya tapos matagal mag-init, so malamang sa malamang niya guys, bago kayo magsalang ng inyong kanin, siguraduhin nyo guys, pupunasan nyo muna, bago nyo isalang, pupunasan nyo muna yung puwet ng inyong kaldero. Tsaka siguraduhin ninyo na walang nakadikit na mga kanin-kanin sa puwetan ng kaldero. Dahil guys, pagka hindi nyo tinignan nyo muna yan, tapos di nyo napansin may mga nakadikit palang kanin diyan sa puwetan, may dumi. Kung pwede kasing dumikit dito sa inyong filament. Ngayon guys, yung inyong filament na ito, kakapain ninyo. Pag medyo magaspang siya, ito guys, minsan kasi hindi nyo napapansin, pagsalang nyo may mga kanin-kanin na nakadikit sa puwetan ng inyong kaldero. Pero bago ang lahat guys, subscribe naman kung okay lang. Pero kung ano guys, okay lang kahit hindi nyo kayo subscribe, basta ang mahalaga dyan na binigyan ko kayo ng tip guys. Okay lang kahit hindi nyo kayo subscribe, basta ang mahalaga dyan na bigyan ko kayo ng tip. So dito guys, nakita nyo itong filament na ito. Minsan kasi nung pagkain nagsasalang, hindi nyo napapansin may nakadikit palang kanin doon sa puwetan ng kaldero nyo o anumang bagay na nakadikit sa puwetan ng kaldero mo. Pwede kasing dumikit yan dyan sa inyong filament. Kung kaya kumakapal yan, gagawin nyo na lang guys, kukuha kayo ng liha, kikinisin nyo yan. Ano lang yan, para lang matanggal yung mga yung mga tuyo-tuyong mga matika, ayan. Lilinisin mo lang ganyan yan. Yan. Huwag nyo sasobrahan ng liha. Kailangan lang matanggal lang yung mga magaspang sa ibabaw ng inyong filament. Ganyan lang yan, Okay. Papansin nyo, pag may madumi dyan, may natutuyong kanin, ayan, didikit yan dyan, ikakapal yan So, ang tendency doon guys, pagka kumapal yung may mga kanin-kanin, kakawang pa rin naman yung puwetan ng inyong kaldero. Yan. Siyempre, pupunasan nyo na ng basahan yan. Yan. Okay. So, ayun lang guys. Dito guys, papakita ko sa inyo. Ayun guys, tandaan nyo guys huwag kayong makikinig doon sa unang video na ipinanood ko sa inyo na dapat tanggalin nyo na yung filament, thermal fuse na yon guys. Isang malaking pagkakamali pag tinanggal mo yan. So, pwedeng masunog ang iyong bahay dahil, take note paulit-ulit ko itong inulit sa inyo, dahil masusunog ang inyong socket at pwedeng pagmulan niya ng apoy at pwedeng masunog ang inyong bahay. Kasi nga, kapag tinanggal mo, direkta mo siya doon sa iyong AC socket na yon guys. Ito guys, may papakita ko sa inyong rice cooker. Ito yung rice cooker na itinampo ko doon sa aking unang vlog. Guys, magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon nga umaga na to guys, papakita ko sa inyo ang rice cooker na ito. Ito guys ay luma na. At bubuksan natin at alamin natin kung ano yung mga pyesa na nasa loob nito at kung ano ang function. So ayun guys, bago ang lahat guys, mag-i-intro muna tayo. Okay, papakita ko sa inyo kung bakit hindi dapat tanggalin yung thermal fuse. Okay, yan. Okay, yan. Ito yung aking unang rice cooker na itinampo. Pero ito guys, okay pa ito. Gumagana ito. Kaya lang, bumili ako ng mas malaking rice cooker dahil madami na kami sa bahay. Ang guys, nakita ninyo. Yan. Pansinin nyo guys. Ito yung thermal fuse. Tingnan nyo yung tingnan nyo yung may katube. Sunog siya, di ba? So meaning, yan guys, yung insulation na yan,
yan ay may ka-tube, hindi yan nasusunog. Hindi yan kung kaya yan ang naandiyan dahil yan ang pinakang cover ng inyong kable. So ito guys, kita mo. Napansin nyo guys, sunog yung maitim di ba? Dahil sa sobrang init niya. Ito yung mga dito, tunaw na yan dahil sa sobrang init. Kung bakit susunog, kung bakit hindi pwedeng tanggalin yung thermal fuse na yan. Ito guys, yung thermal fuse. Okay pa yan. Tingnan nyo guys kung gaano kainit yan, nasunog ito tapos paano kung what if kung dinirekta nyo dito, tinanggal nyo, pinagdugtong ninyo, dinirekta ninyo. So meaning, yung apoy, yung init na nagagaling dito, 100% init, pupunta yan doon sa inyong AC socket na yon at po pwedeng masunog ito. Pati bahay mo, sunog dyan. Sigurado, sure ball. Guys. So, ayun guys, sana guys, naintindihan naman ninyo yung aking paliwanag dito. Yan. Okay. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga at pagtsatsagang manood sa video na ito. Sana nagkaroon sa inyo ng tip. Sana may napulot kayong tip sa aking paliwanag. Okay, sana guys, paki-subscribe naman po ako, pero kung hindi naman po, okay lang. Basta lang malaga, nag-tip ako sa inyo. Okay, so hanggang dito lang guys. Magandang gabi sa inyo lahat.